Nyo na. Kahit umihim si Kuya Boy, hindi madala yung akin eh. Tayo po yung magbasa po ng salita ng Panginoon. Ang verse po na naibigay po sa akin ay Deuteronomy chapter 28 verse 58. At saka po yung Ephesians 2 verse 11. Basahin po natin yung Deuteronomy 28:58. Ang akin pong Bible ay English, kaya sa English ko po babasahin. Sundan nyo na lang po at ako po ibabasa. Pwede rin naman sabay-sabay. Sige po, sabay-sabay na po natin. Handa? Basa. If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, the Lord thy God. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa na iyong salita. Panginoon, kami po humingi po sa iyo ng tulong na aming pong maunawaan, aming pong pag-aaral. Lalo't higit ako, Panginoon, ay lumalapit sapagkat ako, Panginoon, ay sa totoo lang ay hindi ho talaga marunong, Panginoon, pero handang magpagamit po sa iyo. Panginoon, nawa ho ay dumaloy ang biyaya sa amin, sa aming pag-aaral na ito. Alam ko pong ang puso ng pastor ay ganun na lamang para dalhin ang mensahe po na ito. At nawa ho, Panginoon, ay ikaw ang gumawa sa amin nang sa ganun ang layunin na yun ng aming pastor ay totoong mangyari sa amin po ngayong hapon. Inyo po rin siyang ingatan sa kanyang pagdalo ng anniversary po sa Inikbulan. Sana po siya ay pagpalain mo doon at maging pagpapala rin po doon. Tulungan niyo po kami na naririto na naiiwan na kanyang mga anak sa pananampalataya. Nawa ho kami, Panginoon, ay ipong gabayan habang kami po ay nag-aaral. Alisin niyo po sa amin ang gawa ng kaaway. Alam ko po ang aming kaaway ay ayaw na ikaw ay aming pinapupurihan at pinag-uusapan. Nawa, Panginoon, ay huwag siyang makapanaig sa aming kalagitnaan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. So yun, ang ating pong pag-aaralan ay nandyan na po sa unahan. The Father's Glory. Pag Gospel Hour ay about the Father ang ating pong pinag-uusapan. Last time po ako po ay nag-aral din nangaral dito na about the Father's eternality. So yun po ang aking topic last time. Ngayon naman ay the Father's glory. So ito po yung mga aralin na mahihirap. Ako hinihirapan dito sa ibinibigay na parang mas masarap sa akin yung hindi gantong style ng mga ituturo. Pero hindi ito yung, kasi may kanya-kanya ng 40 din ng pagtuturo. Parang tingin ko hindi ko forte itong pag-aaral po ng ganito. Unang-una ako yung nahihiya, lalo't doktrina o mga malalalim na aralin ang pinag-uusapan. Pero ito po ay biyaya ng Panginoon na makapagsalita po dito. Kaya huwag niyo po akong tingnan. Alam ko po marami kayong kahinaan na makikita po sa akin. Dahil unang-una ako po hindi bihasa. Hindi ho sanay sa ganito pong gawain, pero ito po yung pinapaubaya ko na lang po sa Panginoon. Naway pagpagpala po kayo kung ano man ang lumabas sa aking bibig, ito po yung pinagagamit ko po sa Panginoon. So ating pong pag-usapan ang the Father's glory. Ang sabi po ng verse, pakibalik nga Brad yung verse. Ang sabi po ng verse dyan, if thou will not observe to do all the words of this law. So ang pinag-usapan dito ay yung pagbabasa at pagsasagawa ng book of the law. So itong aklat na ito na ating hawak-hawak ngayon. Ang sabi po diyan, if thou will not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name. So dun sa mga hindi nagbabasa, matakot kayo sa Panginoon. At dun sa mga nagbabasa pero hindi ina-apply ang nabasa, lalo kayong mas matakot sa Panginoon. Kasi nalaman nyo ng katotohanan, pero hindi nyo ina-apply sa inyong mga buhay. At ang ating pong Panginoon ay hindi basta Panginoon. Ang Ama ay hindi basta Ama. Ang sabi po dyan, that thou mayest fear this glorious. Doon po tayo magpo-focus. Glorious, kasi ating pag-uusapan is the Father's glory. So dyan po nabanggit yung glorious. Pag ganito ang boses ko, parang ako yung wrestler eh. Yung mga wrestler. Mga husky ang mga boses eh. Parang ramdam ko yung kami babalyahin dito eh. This glorious and fearful name. So glorious and fearful name. Alam niyo po yung glorious pa lang, nakakatakot na po yun eh. So yung glorious itself is fearful.
Yung pagiging glorious ng Panginoon ay nakakatakot. Pero magkaibang adjective po ito. Glorious and fearful. So these are two adjectives that are used separately. So glorious and fearful. At anong sabi po diyan? The Lord, thy God. Capitalize. Kita niyo po yan? All caps. Yung pagkakasulat ng mga letra. Kasi pwede namang maliit na yung iba eh. Yung simula lang. Di ba tayo sa Word, sa application natin sa computer, sa Word, may dong option, the first letter lang ang capital. Di ba meron ganon? Automatic yon, kaya nating pindutin yon. Pero ito hindi eh. Lahat po ay capitalized. So ganyan katindi ang emphasis po niyan. The Lord, thy God. Because the Lord, thy God is glorious and fearful. Alam niyo po ba yon? Ang ating Panginoon ay maluwalhati at nakakatakot na Diyos. The Lord, thy God. Iba po yung Lord ay Panginoon eh. Ay may God pa. The Lord, thy God. Minsan ito ginagamit in church, minsan halin-hinang ginagamit Lord and God. But dito pinagsama sa isang verse. The Lord, thy God. Hindi lang basta Panginoon, Diyos. Kasi sa mga kumpanya may Panginoon din eh. Sa mga bahay may Panginoon din at may mga alipin din. Lalo din sa mga mayayaman. Ang tawag sa mga boss, yan ay mga Panginoon. At ang tawag sa kanilang mga kasamahan, yan ay mga alipin o servant. Pero ang ating Panginoon, bukod sa Panginoon, hindi lang siya basta Panginoon, siya ay Diyos. Kaya siya ay glorious at fearful. Tama po ba? Bulayin niyo sa inyong mga sarili kung bakit dapat maluwalhati ang Panginoon natin. At bakit dapat katakutan natin ang Panginoon natin. Because He is glorious talaga and He is fearful talaga. The Lord, thy God. Alam niyo po, kahit hindi tayo umalis sa verse na ito, ay ang dami niyong makukuhang pagpapala sa verse po na ito. At magbulay-bulay kayo sa inyong mga sarili. Tayo ba talaga ay lumuluwalhati sa Panginoon? Tayo po ba talaga ay natatakot sa Panginoon? Alam niyo po, matakot ka daw kung kailan. Kung hindi ka nag-o-observe ng mga bagay na nakasulat sa Book of the Law. Lahat ba kayo ay nag-a-apply na nababasa nyo sa Bible? Lahat? Talaga? Ina-apply nyo lahat na nababasa nyo? As in, wala kayong hindi ginagawa na sinasabi ng Bible? Malamang pili lang. Malamang tayo, kung ano lang yung sa palagay ninyo, madali, yun lang yun ang ginagawa natin. Tama ba? Oho, kilala ko ng tao, ayaw natin na nahihirapan. Ayaw natin na sumasama ang ating lagay. Ayaw natin na lumalagay tayo sa alanganin. Ayaw natin na napapahiya tayo. Ayaw natin na dumudukot tayo ng extra sa ating mga bulsa. Ayaw natin na tayo ay parang bukod dun sa normal, ay mayroon pang extra, ordinary, na service na ginagawa sa Panginoon. Ang gusto natin, kung ano lang yung madali. Hindi ko makalimutan yung wikang Hapon dyan, Benri. Ang gusto lang natin is yung Benri. Yun yung madali. Yun yung maalwan. Yun yung pinakamadali lang ibigay. At pag nagawa mo yun, as in wala lang. Okay. Nagawa ko, okay. Normal namang ginagawa ko yan. Kasi ganyan tayo. We are very selective sa mga gusto nating i-apply sa Bible. Nilalahat ko, hindi lang ako. Maybe mga workers, ganun din. Siguro merong mga turo ang Bible na hindi mo pa rin magawa-gawa sa iyong buhay kasi ayaw mo pang gawin sa ngayon. O baka hindi ka pa ready, o talagang ayaw mong gawin. Pero anong sabi ng Panginoon? Matakot tayo sa Kanya. Because He is glorious and fearful. The Lord, thy God. Nakaka-guilty po ito. Ako guilty din po dito. Kasi ang daming sinasabi sa Bible, hindi ko po nagagawa lahat. At yun ang focus ng verse po na ito. If thou will not observe to do all, not some, all. Kung ang pinag-uusapan ay kung yung madadali lang, those are some and not all. Tama ba? Pero sinasabi ng Panginoon, do all the words of this law that is written in this book. Dapat tayo matakot sa maluwalhati at nakakatakot na Diyos. Amen? Medyo kilabutan po tayo doon, mga kapatid. Kasi alam ko, hindi natin ginagawa po lahat yan. Opo, kahit pastor,
Kahit pa yung matataas na ng simbahan, kahit sino sa atin, nilalahat ko na. Kasi nga, minsan, pag hindi nilalahat, feeling ninyo, yung nangangaral ay maayos at matuwid. Na para bagang yung nangangaral ay hindi nagkakamali. At lahat ng sinasabi ng Bible ay nagagawa din. Kaya yung minsan ang fear ng mga nangangaral dito. At isa yan din minsan sa fear ko. Kasi nga, alam ko sa sarili ko, and I am guilty, na hindi ko lahat talaga nagagawa. Marami sa atin magagaling mangaral. Pero yung ba talagang pinapangaral na yung ginagawa? Totoo ba yun? Dapat ginagawa natin kung ano yung pinipreach natin, di ka? Pero nakaka-guilty yun, nakakatakot. Sa totoo lang nakakatakot. Kung bibilangin, ilan sa na-preach mo ang nagawa mo? Out of 10, ilan doon ang nagawa mo talaga? Na as in walang bahid ng pagkukunwari. Marami sa atin bagsak po dyan. Yan ang nakakatakot kasi God is glorious and fearful. So yun po. Alam niyo po, naintindihan niyo po ba yung word na glory? Yung glorious kasi ang ating topic is Father's glory. Pag sinabing Father's glory, yung word na glory doon is a noun. Tama ba? But this word, glorious, ito yung adjective. Tama po ba yan? Yung glorious ay naglalarawan doon sa isang persona na kaluwalhati, which is the Lord. And this is about God's glory or the Father's glory. Bakit ba siya glorious? Kasi siya ay merong glory. Tama ba? At ang pag-uusapan natin is the Father's glory. Since the Father is glory, He is glorious. Naguguhan niya. Para simple, ano lang po ito sa ating sa English. Kung siya ay may glory, so siya ay glorious. Kung siya ay maluwalhati, dapat natin siyang luwalhatiin sapagkat siya ay luwalhati. Tama? The word glory ay maraming application po yan. Yung ating pag-usapan is Father's glory is about a noun. But the verse that I gave is adjective which is glorious. At meron din itong verb, glorify. Okay? At yung glorification is pertaining to whom? To the Father because He is glorious. Why He is glorious? Because of His glory. Yan na tayo iikot, mga kapatid. Ganon-ganon lang tayo. Nakuha niyo ba yan? Minsan magpagayang-gayan tayo. Ayos na yon. So the Father's glory. Alam niyo po, ang word na glory, mahirap po define. Ako po ay nakinig ng mga preaching, ako ay nakinig ng mga pag-aaral tungkol sa God's glory. Ay, hindi nila. Kahit si John Piper, hirap. Kahit si John Piper, hirap. Parang siya ay hindi niya alam kung paano i-explain, paano niya i-define ang God's glory. Ay, lalo na ako. Ay, kung si John Piper nga hirap, ay di lalo na si Albert Borigas ang mahihirapan sa God's glory. Pero alam niyo, nakakatuwa. Pag nagpo-post tayo sa Facebook, to God be all the glory. Aba, nahihiya din naman na hindi nilalagyan ng to God be the glory. Kasi naiintindihan natin mga Kristiyano na dapat ang papurihan ay yung Panginoon at hindi tayo. Kaya natin nilalagyan to God be the glory. Kaya lang minsan, as in word lang talaga natin yon. May post lang. Pero walang meaning sa ating mga sarili yon. Baka masabi ni pastor, naku, hindi ko man lang nilagyan ng to God be the glory. I-baptize ako. Dapat ilagyan ko man lang ito ng to God be the glory. Nakakahiya. Galit pa naman si pastor sa pumost ng mga ano. Dapat malagyan ko ito ng to God be the glory. Minsan, madadaya tayo. Alam ko yun. Ginagawa ko din yun. Guilty ba tayo doon? Minsan kasi nilalagyan mo lang yung pero sa totoo na proud ka sa iyong sarili. Nilalagyan mo lang nun pero medyo silver lining. Pero medyo hindi halatang-halata naman na proud ako sa sarili ko. Lagyan natin to God be the glory. Saan ko ba ilalagay? Sa una o sa dulo? Yan lang naman ang pinag-iisipan natin eh. Hindi ka kung saan ilalagay na banda. Pero ano kaya bagang totoo yun? Ano ba talaga ang purpose nun? Nakaka-guilty. Minsan, ganyan guilty tayo doon. Kasi bagaman bumubitaw tayo ng to God be the glory, yun naman isa iyong glory. Alam niyo pang ginagawa ninyo? Ang ginagawa natin, ano nga yung pinost ko? Ilan na ang like? Ilan na ang comment?
Parang kakaunti pa. Balikan ko mamaya. Ilan ang comment, ilan ang like, ilan ang heart. Yun ba talaga ang to God be the glory? Binabalik-balikan natin yon. Kasi gusto natin na mapansin tayo ng mga tao. Dapat, magano naman kayo. Ay, ako ngayon nag-effort na. May achievement ako. Effort naman kayo. Bati naman kayo sa akin. Like naman kayo. Heart naman kayo. Di ba? Tama ba? Are we guilty on that? Guilty. Naglalagay lang tayo, to God be the glory, mga kalamit, mga kapatid. Pero sa glory mo yon. For yourself only. Ginamit mo pa ang Panginoon. Nilagyan mo lang ng to God be the glory. Pero sa totoo lang, ang motibo mo nun ay sa iyong sarili. Pero, kung ginawa mo naman yon honestly, with purity of your heart, na talagang ginawa mo yun, to God be the glory, wala tayong question doon. And I cannot question you on that. Kasi alam ko, sincere ka sa pagka-post mo na talagang nagpasalamat ka sa Panginoon. Ayos din naman po yun. Ang magigigilty lang dito, ayun talagang ginagawa niya yung ganon. Na may guilt feeling sa sarili niya, na talagang minsan ginagawa nga natin yun, pero hindi to God the glory talaga. Sa ating glory talaga. Taasan kami ng guilty doon. Iyo, may guilty. Ako, guilty din doon. Kasi ako, nagtititingin din. Ako, bihirang pumost sa Facebook eh. Hindi ka mapansin nyo? Napakabihira ka mag-post sa Facebook. Ako nagpo-post lang sa Facebook. Anniversary namin mag-asawa. Birthday ni Mrs. O minsan ay may nang sa aking mga anak. Yun lang. Then hindi ako nagpo-post. Hindi ako sanay na nagpo-post. Pero guilty din ako doon. Bibihira na lang ako mag-post. Gayon din ang pakaramdam ko eh. Ang gusto ko ay may nagko-comment, gusto ko may nagla-like. Ang gusto ko ay marami nakakakita, gusto ko may marami nakakapansin, which is I'm so guilty. At nakakahiya sa glorious God and fearful God. Ay mga kapatid, medyo magbago-bago po tayo. Kung ginagawa mo niyo po yun, time to change. So yun po ang purpose ng preaching. Yan po ang purpose kung bakit natin Hindi lang ito para topic na padaanin. Kadami topic about the Father sa Gospel Hour. At nakakatuwa nga, may nagre-remind sa akin lagi, si Brother Romel. Si Brother Romel, ang masipag magpaalala sa akin. Nakakatuwa naman. Sabi ko, ako'y mag-aaral pa dahil hindi ko pa nga kabisado. Sinasabi ko sa kanya kahapon, hindi ko kabisado ang aking ituturo. Pero alam niyo po, doon sa pagkakaintindi ko na yun, alam ko po na naluluwalhati ang Panginoon. Ang gloria, kasi pag sinabi natin God's glory, sa Tagalog po yan ay kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba? Kaluwalhatian po yan ng Diyos. Ngayon, pag sinasabi mong to God be the glory, sa Kanya ang kaluwalhatian. Pag sinabi mong praise the Lord, di ba meron tayong kanta? To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. Di ba yun gloria ng Panginoon? Kanyang kaluwalhatian sa sobrang ganda ng kanyang ginawa. Tapos anong chorus? Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Di ba ang gaganda? Lahat yun ipapuri sa Panginoon. Kaya ang pamagat ng kantang yun, to God be the glory. Kasi ang ganda ng kanyang mga ginawa. Dakila ang kanyang mga ginawa. Kaya ang kaluwalhatian ay sa Diyos. That is God's glory. Ngayon, although medyo mahirap ang definition, meron ako ditong, actually, sinesearch ko nga rin po yan. So ito lang, wala naman ako magagawa kundi mag-research. Hindi to search ko research na. Why? Kasi yung nakikita ko ay na-search na yun ng iba. So, ang ginagawa ko ngayon is just research. Kung ano yung naging pagpapala sa iba, tinignan ko lang at naging pagpapala din sa akin. This is just a research. Hindi ako ang personal na naghanap nito. Sila ay naghanap, nakita ko lang. Sabi, God's glory encompasses the inherent worth, beauty, and magnificence of God. Inherent worth, beauty, and magnificence of God. Yun ang nilalaman. Yun ang nag-i-encompass sa God's glory. Tingnan yun ha, inherent worth. Ano ba yung worth? Halaga. Beauty, ganda.
magnificence, yung kamangha-manghang Diyos. As well as the manifestation of His attributes and character through creation, providence, and redemption. So yun ang nakita kong definition ng glory. It's a concept deeply woven into theology where God is considered the ultimate source of all glory, and humans are called to reflect and participate in it. So yun ang nakita ko po. So may papel ba ang tao sa glory ng Panginoon? Yes, kailangan natin mag-participate. Alam niyo ba, gusto ng Ama na siya nag-glorify? Why? Kasi alam niyang siya glorious. Tayong mga nilikha, dapat tayo nag-glorify sa Kanya. Yun ang ating participation. Mag-glorify sa glorious Father for His glory. Okay po? Ngayon, yun ang kanyang definition. Meron pa rin ako nakita na definition na ito yung display, public display of His beauty. Kumbaga, hindi mo makikita ang kalwalhatian ng Diyos kung wala kang nakikita. At isa dyan ay ang kanyang nilikha. Ang kanyang glory ay kanyang ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Nung makita natin ang kanyang nilikha, tayo'y namamangha. Tayo'y napapawaw. Wow, Philippines. Ang picture galing sa Thailand. Di ba na-issue yan, ano? Yung sa Wow, Philippines, ang gaganda nung nasa pala. Pero hindi pala Pilipinas yung pinicture yun. Ibang bansa pala yun. Nahuli tuloy. So yun. So, nadidisplay po ba sa inyo ang glory ng Panginoon? Alam niyo po, ang daming senses na pwede nating makuha sa glory ng Panginoon. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, the Bible uses glory in multiple senses. So, what do I mean? So, hindi senses na sense organs natin. Sense of taste, sense of hearing, sense of feel. So, hindi yon. Ang ibig sabihin, paano mo masesense yung glory ng Panginoon? Sa Bible, maraming paraan para masense mo ang glory ng Panginoon. The Father's glory. First, glory is used as designation for God Himself. Okay po? Glory is used as designation for God Himself. Alam niyo po ba, na mismong ang itinatawag sa Panginoon ay excellent glory? May pangalan ng Diyos, marami siyang pangalan, di ba? Pero alam niyo po, isa sa pantawag na ginagawa sa Kanya ay excellent glory. Pwede sabihin from the Father, but from the excellent glory. Gusto niyo makita? Tingnan natin sa verse. 2 Peter 1:17. Tingnan niyo, sa 2 Peter 1:17. For He received from God, the Father, honor and glory, when there came such a voice to Him from excellent glory. Kaninong message daw kaninong voice daw yung narinig? Kanino galing? From excellent glory. Yung excellent glory na tinutukoy dyan ay ang Father. Ang tinutukoy dyan ay ang Diyos. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Tandaan niyo yung tagpo na yun? Kailan yung tagpo na yun? Yun, nung si Jesus Christ ay binaptize. Nung ang Holy Spirit ay bumaba, may tinig mula sa langit na nagsalita, ito ang aking anak na siya kong kinalulugdan. Alam niyo po kung saan ang galing yung voice na yon? A voice to Him from the excellent glory. That excellent glory is pertaining to the Father. So what does it mean? Glory is used as designation for God Himself. So God is called excellent glory. Kasi pwedeng sabihin dyan from the Father. Pero ang sinabi dyan from the excellent glory. So ibig sabihin, ang Diyos mismo sa kanyang sarili ay excellent glory. Bukod sa siya ay glorious, siya mismo ay glory. Siya mismo ang excellent glory. Siya mismo ang kaluwalhatian. Kita niyo yun? Gaano kamangha-mangha ang ating pong Panginoon? Namamangha po ba kayo? Yan po ang purpose ng ating pag-aaral. Mamangha kayo sa Panginoon. Hindi kayo matulog sa Panginoon. Ang purpose nito ay tayo mamangha sa Panginoon. Kaya mong matulog sa harapan ng glorious God? Aba, mahirap yun.
Kung kaya mo, ay mas nakakatakot ka. Mas fearful ka. Fearful Christian that can do sleeping while listening to the word of the excellent, glorious God. Tama mo ba? May kaluwalhatian ba doon sa pagtulog natin habang nakikinig tayo ng word of God? May kaluwalhatian doon? Wala. Ang binibigay mo'y kahihiyan sa Diyos, hindi kaluwalhatian sa Diyos. Tama ba? Hindi ko kayo tinitingnan kung sino kayo. Wala naman ako nakikita pa. Pero ito'y laging sinasabi ni Pastor. Kasi siya may nakikita dito. Pero sleeping while there is preaching, hindi yan giving glory. Hindi yan giving honor. Hindi yan giving praise. Yan po ay kabastusan sa harapan ng Panginoon. At tayong lahat, minsan guilty din dyan. Dahil ako minsan pahikap-hikap din. Minsan ako inaantok din, napikit-pikit din. Yan ang kailangan nating paglabanan, mga kapatid. Why? Because the God that we are worshiping is a glorious God. Hindi siya pipitsuging Diyos. Siya ay glorious God. Ang mismong kanyang pangalan, He is excellent glory. Bakit katutulog sa harapan ng glorious glory? Tumatulog kapag gabi na. Yung itutulog na. Tayo baligtad eh. Kung kailan itutulog na, gising. Parang aswang. Itutulog na ay gising. Tapos kung kailan preaching sa katutulog, ay di kay kuwago. Di ka? Aswang at kuwago yun. Ang aswang gising sa gabi, tulog sa araw. Nasisilaw sa araw. Ganyan din ang kuwago. Nagising sa gabi, tulog sa araw. Ano kayo, mga kuwago? Okay, napapasigaw din yan sa kuwago. Kaya nakakita na ng kuwago. Tumingin kayo doon sa mga tulog, yung yun. Yung pagayong-gayon, yung yun. Okay. Huwag masasaktan. Huwag masasaktan. Kung kayo naman nasasaktan doon, baka naman yun pa yung katisod niyo. Huwag kayong matitisod doon. Ang mahiya tayo ay sa glorious God na ating pinag-uusapan ngayong hapon. Tama ba, Ate Joy? Natawa si Ate Joy. Ate Joy, very good. Number 2. Yun lang yun. So yung isang sense na nakita natin sa Bible, glory is used as a designation for God Himself. Why? Nakita natin doon sa verse, from excellent glory. Siya mismo ay excellent glory. Himself. Okay? May naiintindihan po ba tayo? Hindi ko maintindihan kung itong ginagawa ko ay preaching ba ito o teaching. Basta kung ano man, paano makarating ito sa inyo, sana'y tayo magpuri sa Panginoon. Second, number 2, glory sometimes referred to us to an internal characteristic, attribute, or summary of the attributes of God. Ano yun? Glory sometimes refers to an internal characteristic, panloob na katangian. Attribute, ito yung kanyang mismong katangian. Ito yung kanyang meron siya. Ito yung mga tinataglay niya. Or yung summary ng lahat ng kinataglay niya. Ang Panginoon niya, ang daming attribute, tama? Ang dami nating pinag-usapang attribute. Anong alam niyo mga attribute ng Panginoon? He is omniscient. He is omnipresent. He is omnipotent. At ang dami pa mga potent. Hindi ka? Lahat ng yon, He is eternal. Lahat ng attribute na yon, pag pinagsama-samo, kaluwalhatian ng Panginoon. Pag sama-samahin mo lahat ng attribute ng Diyos, di ba kaluwalhatian yon? Di ba reason to worship Him? Di ba reason to glorify Him? Tama ba? Kasi ang Diyos natin ay hindi, kung ang Panginoon ay omnipresent lang, edi isa ang kanyang attribute. Hindi lang ang dami Ay doon sa omnipresent na lang, mamamangha ka na, hindi na mauubusan ka na. Doon sa pagiging omnipresent pala ng Panginoon, mauubusan ka na. Saan ka nakakita ang persona nasa lahat ng dako? Sinong kayang gumawa nun? Meron? Hindi ka mamamangha nun sa Diyos? Abay, nakakamangha po yun. Hindi, yun lang bang katangian ng Diyos? Omniscient pa siya. Almighty pa siya. Lahat na nasa Kanya. Dahil siya ay glorious God. That is God's glory. Pag sama-samahin mo ng lahat ng attribute niya, lahat ng internal characteristic niya, that is God's glory.
So yun, so applicable diyan yung word na glorious. Pag iyo pong tinitingnan lahat ng kanyang attribute at pinagsama-sama mo yun, doon mo i-apply, He is really glorious. Tama po ba? Talagang siya'y marapat lang nating sambahin talaga. Doon pa lang sa mga attribute niya, bukod pa doon sa mga specific na ginawa niya sa atin. Di ba ang dami niyang specific na ginawa sa atin? Ang dami. Isa-isahin mo yun, maubos. Yung kada imik mo, bubunot ka ng isang buhok, kalbo ka. Sigurado? Oh, kalbo. Ubos ng buhok mo, kulang pa. Sa sobrang dami ng kagandahan na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ang nakakapagtaka, sa sobrang daming yun, natutulugan pa natin siya. At nakakapagtaka, sa sobrang dami ng yun, nakakagawa pa tayong magkasala. Sa sobrang dami ng kabutihan ng Diyos, nagagawa pa natin siyang talikuran. Sa sobrang dami ng ginawa ng Diyos, nakagawa pa natin mag-backslide. Atin din nating mga tao. Lahat na ibinigay sa atin, lahat na ginawa sa atin ng Panginoon. Pero bakit nating kayang-kaya natin gawin yon? Pahirapan ka pang i-invite. Pahirapan ka pang pagbasahin ng Bible. Pahirapan ka pang pagbigayin ng kung ano mga giving. Pahirapan. Pahirapan pa nga magpasalamat dito sa unahan. Tama po ba? Sa kabila ng lahat ng yon na meron ng Panginoon at sa kabila ng lahat ng ginagawa niya sa atin, yan ang ating naigaganti sa Kanya. Is He worthy for that? Hindi. Sobrang sablay po tayo doon, mga kapatid. Sobrang laki ng kasalanan natin sa Panginoon habang tayo nagkakasala sa isang maluwalhating Diyos. Salaminin niyo yung sarili. Ito bang ginagawa kong ito ay nakalulugod ba ito sa Panginoon? Ito bang ginagawa ko ay nakaluluwalhati sa Panginoon? Napakabugnutin, napakatampuhin, napaka-selfish. Gusto yung sarili lang. Bago ang iba, ako muna. Di ba? Tayo, kilala ko na tayo. Tayo yung mga member ng choir nga No, sa dami nating mga pa-style. Ako damay din ako tayo ito mga kapatid. Pag ang isa ay nakaiwan ng gown, galit marami. Marami galit. Doon sa mga choir members, hindi agad sinasabi. Kung kailan kami nakabihis na, saka naman sasabihin walang gown. Di ba? Yun ay simpleng bagay. Pero tayo ang ating pasensya ay napakaliit. Para simpleng bagay, galit na galit usok Taas ang kilay ganyan magkabilaan. Ayoko gayon din. Si Brother Henry yamot din. Ako yamot din Ako damay ako doon, hindi kayo lang, mga choir members. Pati ako. Di kayo ako yamot din. Pag meron doon nakapagbihis na, nakapila na, sasabihin ni walang gown si Brother Romel, walang ako galit na galit ako kay Brother Romel. Di ba mga choir members, very simple lang po yun. Nasusubukan tayo sa mga simpleng bagay. Tama ba? Naku po, kasi simple. Sa Bible quiz na nga laang. Nilalahat yun, lahat tayo. Lahat tayo nagiging karnal pagdating sa Bible quiz. Lahat na, nilalahat ko na. Walang mapupuri sa atin pagdating sa Bible quiz. Lahat ipalaban. Lahat talagang makasakit na kung makakasakit. Ang mahalagay kami mananalo. Wala namang premyo. Hindi ka. Ito nyo, tumatawa kayo. Kasi ang sisimple mga bagay, pero ang liliit ng pasensya natin. Hanggang sa i-curse mo na yung tao dahil doon. Hanggang sa nagtanim ka na ng sama ng loob dahil doon. Salamat na i-rouse ko din yung Bible quiz na yun. Di sa unahan. Sa totoo lang, mga kapatid, ang simpleng mga bagay, masyado tayong mga mararamdamin. Opo. Nako. Tayo yung pang mag-glorify natin ng lubos ang Panginoon. Sa simpleng mga bagay na tayo ay bagsak na. Hindi ka? Nanonood ka kayo ng PBB. Yun ang reality show. Doon nalabas ang tunay na ugali. Parang ipagpalagay mo na sa bahay ka ni Kuya. Di ba may role sa PBB? Ako nanonood ako ng PBB. Pinagmamalaki ko pa.
Bawal doon ang magsalita na nakatakip ang bibig. Bawal, kasi may camera, di ba? O rule yun ni kuya. Bawal takpan ang bibig habang nagsasalita. Pag demerit sa'yo yun, bawal yun. Meron kang minus ka agad. Parang camp doon, parang camp, may mga demerit, may mga minusan. Di ka? Kaya ako'y nakaka-relate talaga yan sa PBB. Ilagay nyo, ipasok tayong lahat sa PBB na ang si kuya ay ang Panginoon. Ganun na nga tayo ngayon eh. Nasa bahay tayo ng Panginoon. Minsan nasa kwarto ka, minsan nasa CR ka, minsan nasa office ka, minsan kung nasaan kang pasyalan, minsan kung nasaan kang lamyardahan, o minsan nasaan kang makasalanang lugar. Ano tayo sa harapan ng Panginoon? May matatara kaya ang Panginoon? Naku, sablay na naman si Albert. Nagsalita ng masama. Naku, nag-isip ng masama. Pinag-isipan ng masama ang kapatid. Hindi mo man sinasabi pero nag-iisip ka ng masama. Kasalanan din po yun. Di ba yung pangungulan niya ay gayon din? Nangangalo niya ka na. Hindi mo naman siya hinahawakan. Hindi mo siya ginagalaw pero pinag-iisipan mo naman siya ng masama. Pangungulan niya. Ganyan tayo mga tao. Nag-iisip tayo ng masama, although hindi naman kita, hindi naman niya pakinig, hindi niya man alam nasa isip ko, pero kita ng Diyos. Kaya para tayo nasa PBB. Ngayon, matutuwa ba ang glorious Father sa mga ina-action natin? Naku, sablay tayong lahat, mga kapatid. Maiibig? Siguradong panay ang eviction. Go to the confession room. Ikaw ang maiibig. Lahat tayo sabay-sabay evicted. Kasi wala sa ating matitirang mahusay. Tama? Ayun. So mga kapatid, yung attribute ng Panginoon pag pinagsama-sama, He is very, very glorious. That is God's glory. Pag sama-samahin mo ng lahat ng attribute niya, yun na ang God's glory. Ano pag ang iisipin mong kaluwalhatian ng Panginoon, yun na? Di ba siya maluluwalhati na doon? Katindi ng ating Panginoon. Ang sabi ng Psalms, the Psalms refers to God as the King of Glory. Biro mo yun, King of Glory. Ang glory may hari pa. God is glory Himself. But He is also the King of Glory. Tingnan niyo sa Psalms 24:7-10. Tingnan natin yan. Yung Psalms 7-10. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of Glory shall come in. Sinong tinutukoy dyan na King of Glory? Ang Panginoon. He is the King of Glory. So kung He is the King of Glory, is He glorious? Yes, definitely. He is glorious. He is King of Glory. Bihira yun. Kung meron pang ibang may gloria, siya ang hari ng lahat ng gloria. Di ba siya King of all kings, Lord of all lords? Bihira. Nakakamangha ba ang Panginoon natin? Matindi po ang Panginoon. Ito ang sabi ng Psalms 29:3. God of glory. May King of glory, meron pang God of glory. Kita niyo yan? The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. Ano yung thunder? Ay yung God of glory ay kumukulog. The Lord is upon many waters. Nakakatakot ba ang ating Panginoon? Ano yung dumadugundong ang kanyang gloria? The God of glory thundereth. Ay tayo nga takot na takot sa thunderstorms. Ay yung thunder pa ng glory of God o God's glory. God of glory. Umbira yun. Sana ganyan din kalakas ang dagundong sa ating mga puso ng glory ng Panginoon. Hindi yung walang kadating-dating ang glory ng Panginoon. Pinag-uusapan ng glory ng Panginoon, walang kadating-dating. Kailan matatapos ang preaching? Yun ang ating gustong mangyari. So nasaan ang dating, nasaan ang kulog ng glory ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid? Kayo ba'y natatakot sa Panginoon? Ay dapat lang, matakot tayo sa Panginoon. He is glorious and He is fearful. He is King of glory and He is God of glory.
kaya siya ay glorious. Di ka? Tatanungin niyo po gayon, kaya siya glorious. He is King of glory. He is God of glory. He himself is glory, excellent glory. He has so many attributes. Pag combine niyo, he is very glorious. Correct? Ang sabi ni Apostle Paul sa Ephesians 1:17, pakicheck nga po niyan, Ephesians 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, the Father of glory. He is the Father of glory. He is the God of glory. He is the King of glory. He is the Father of glory. That's why He is glorious, mga kapatid. Ipagsama-samahin nyo ng lahat yon. Kaya nga, kanina ko pa sinasabi, kaya siya'y kaluwalhati. Kasi siya talaga'y maluwalhati. So, sana napupukaw sa ating mga sarili, yung lahat ng kakulungan natin sa Panginoon. Imagine ninyo kung gaano kayo kasama sa harapan ng Panginoon na gumagawa tayo sa harapan ng isang maluwalhating Diyos. Okay? So, okay na ako doon sa number 2. So, number 1, glory is used as designation of God for God Himself. Number 2, glory sometimes referred to an internal characteristic, attribute, or summary of the attributes of God. The number 3, Scripture speaks of glory as God's presence. Alam niyo yan? Sa Bible, masisense din natin, God's glory is also pertaining to God's presence. So kung nandyan ang God's presence, makikita mo God's glory. Ang dami niyo po niyan. Ang dami po niyan sa Old Testament. Tama ba? So the glory cloud sa Exodus, naalala niyo yung kwentong yon? Haliging ulap. Na tuwing makikita nila ang haliging ulap, ang sabi ng Israel ay, wow, narito ang presensya ng Panginoon. Narito ang God's presence. So that is a cloud of glory. That's a glory cloud. So saan nyo makikita yan? So makikita nyo yan sa Exodus 13 and 14. Buong chapter 13 and 14. Doon madalas magpapakita ang glory cloud. At kapag minimension ang glory cloud, nandun ang God's presence. So meaning, God's glory also pertains to God's presence. Okay? Is God present here? So if God is present here, narito ang glory ng Panginoon. So kung narito ang presensya ng Panginoon, tama ba ang inaasal natin sa presensya ng Panginoon? Tama ba? Ang ating bang mga ayos ay tama sa presensya ng Panginoon? Akma sa presensya ng Panginoon? Ano ang ginagawa natin sa presensya ng mayor? Ano ang ginagawa natin sa presensya ng presidente? Parang ginagawa mo ang sarili mong gorgeous sa harap nila kasi alam mong presentable dapat ako. We are now in the presence of God. And how do you present yourself? Sa presence of the Lord. Maraming ibig sabihin yung how do you present. Paano mo binibehave ang iyong sarili? Sa presensya ng Panginoon. Paano mo binibihisan ang iyong sarili? Sa presensya ng Panginoon. Ano ang ugali mo sa harapan ng Panginoon? God is glorious. This is God's presence. So this is God's glory. Sa madalit sabi. Tama po ba? So mga kapatid, mangilabot ka kung gumagawa ka ng kasalanan sa loob ng presensya ng Panginoon. And everywhere is God's presence. So wala kang tago. So hindi porke wala ka sa loob ng simbahan, pwede ka magkasala sa labas. Bakit? Yung ba ay hindi present ang Panginoon? Present din siya doon. So ibig sabihin mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, we must behave sa behavior na dapat nating ipag-behave kasi nandyan ang God's presence. And nandyan ang God's glory. So mahiya tayo, mangilabo tayo sa ating mga sarili kung tayo'y masaya sa kasalanan. Walang totoong Kristiyanong masaya sa kasalanan. Nakakatuwa nga, may mga umiiyak dito eh.
Alam nilang guilty sila sa mga kasalanan nila sa Panginoon. Nakakatuwa. And that's the sign of being humble sa harapan ng Panginoon. At that is the sign of ikaw ay naaaba at talagang nagsisisi sa Panginoon. Kaysa doon nasa kasalanan ka na tuwang-tuwa ka pa. At proud ka pa. At ang saya-saya mo pa. Basta walang makakapagbago sa akin. Basta yun ang aking kahit pa ako'y sabihin ako'y makasalanan. Hindi ka Kristiyano pag gagayon. Ang Kristiyano hindi ganyan. Ang Kristiyano ay sensitive sa kasalanan. Dapat sensitive ka. Why? Narito ang presensya ng Panginoon. Dapat sensitive ka doon. Hindi ka dapat, porque wala si pastor dito, ganyan ka mag-behave. Bakit? Si pastor ba ang Diyos? Ang pastor ba ay glorious? Ang pastor ba ay fearful? Sa fearful, oo. Nakakatakot naman sa dyan, pastor, pag naimik na. Pero hindi siya Diyos. Kaya hindi tayo dapat mag-behave lang pag nandyan si pastor. Dapat behave tayo kahit wala si pastor. Kasi nandyan ang Panginoon. Father's glory is present. So God's glory is also pertaining to His presence. Nagigets niyo po ba yan? Sana nakukuha po natin yan. Medyo mababaw yung approach. Pasensya na kayo, ganun ang approach na naiintindihan ko. Pero ako mismo sa sarili ko, ako'y nabibless. And God is so glorious. For us to not glorify Him. He is so glorious. Binabanggit din yan sa Exodus 29, sa Exodus 43, God's presence in the tabernacle. Kita nyo, sa mga tabernakulo, siya ay laging nandoon ang presensya ng Panginoon. At kapag wala ang presensya ng Panginoon, hindi sila naglalakbay. Alam nilang wala ang presensya ng Panginoon. Hindi yun in the sense na ang Panginoon ay wala. Minsan, alam nila kapag sumasa kanila ang Panginoon. Kapag alam nilang hindi sumasa kanila ang Panginoon, kapag sila gumala at lumaban, talo sila. Kasi wala ang God's presence sa kanila. Minsan, ganyan din tayo mga kapatid. Hindi mahalatang presente ang Panginoon sa ating mga puso. Hindi mahalata na presente ang Panginoon sa ating mga buhay. Ganyan ka kung makakilos Ganyan kung makapagkasala Wala kang pakundangan para kang walang Diyos. Kasi kung totoong may presensya tayo ng Diyos sa ating mga sarili, di ba? We have the Holy Spirit living in us. Di ba? Meron? So, ganyan ba ang mga taong may Holy Spirit? Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Ganyan ba ang taong may Holy Spirit? So kapag feel mo, parang hindi yata. So nakakahiya. Nakakahiya sa kaluwalhatian ng Diyos. Sobrang nakakahiya mga kapatid. That is number 3. Okay tayo doon? First point, glory is used as designation for God Himself. Number 2, glory sometimes referred to an internal characteristic attribute or of the summary of all the attributes of God. Then number 3, Scripture speaks of glory as God's presence. Yun. So, okay na po. So, yun yung mga nasa-sense natin sa Bible na pag sinabi natin God's glory. Okay po? Number 4. The Bible often depicts glory as the display of God's attributes, perfection, or person. Okay pa ba ang aking mic? O nag-ano? Hello, sound. Yan. Display. Pag sinabi natin display of God's attribute, ito yung physical na nakikita natin. May display yung mismong attribute ng Panginoon. Like creation. Yung creation na yan ang public display ng God's glory. Sa ating mga tao, mapamangha ka sa ating mga tao, ang dami nating number of cells sa katawan. Ang daming nerves. Ang daming molecules. Ang dami nating lahat. Ang daming chemicals sa loob ng ating katawan. Hindi ba kayo namamangha? Paano nagawa ng Panginoon na meron sa bawat loob natin yon? Pag gumaganto ako, gumagalaw. Idinikta ng brain ko na gumanon ako. Tama ba? Sa bawat parte ng ating katawan, mamamangha ka sa Panginoon. Tao pa lang yan, tao pa lang. Ito mo yung palaka.
kapag yan ay yung dinadissect ng mga nag-aaral ng nursing o ng medicine, dinadissect nila ang palaka kasi yun lang ang medyo madaling patayin. Madali siyang, alam namang i-dissect ko yung aking apo. Siyempre hindi. Ang i-dissect ko ay yung madali lang muna. So yung palaka, makikita mo, ang dami mong makikita sa microscope. Kapag sinilip mo yung bawat tissues ng palaka. Tama ba? Tayo, ganun din tayo. Tanggalan tayo ng balat. Pare-paras tayo ngayon. Meron tagi hawatin, walang makinis. Pag tayo tinanggalan ng balat, magaganda kaya tayo? Anak, hindi. Nak-nak yan, sigurado. Pag tinanggalan ka ng balat ng buo, wala kang maganda dyan. Lahat yan inak-nak. Wala namang mamumula sa'yo. Lahat tayo talop eh. Sinong pupulaan mo? Pare-paras tayo na itsura. Wala mamumula. Pero tingnan ninyo yun. Yung laman noon, may dugo din eh, mayroong vessel din eh. Nakakapagtaka. Nagawa tayong ng ganyan ng Panginoon. Di ba siya glorious? Di ba yan ay public display of His attributes? Tingnan mo yung sun. Tingnan mo yung sky. Tingnan mo yung bituin. Tingnan mo yung buwan. Di kayo nakakamangha. Tingnan mo yung dagat. Nanonood ba kayo ng Amazing Earth? Di ba mayroon palang mga nilalang na hindi natin na nakita? May mga ganun pala. Pinangalanan ni Adan yun. Pinangalanan ni Adan yun. Daig nun si Kuya Kim. Si Kuya Kim, Google lang din naman ang gamit noon. Di ba? Kuya Kim, ang dami mong alam, Kuya Kim. Pero alam nyo, research lang din naman nyo. Di ba ang dali nun? Kunyari ako, may segment ako na ganun sa balita. Ang dami mong alam, Kuya Albert. Di ako mag-aaral na mag-aaral. Re-research na ako ng research. Ito ang ititrivia ko. Siyempre, hindi nyo yun ipinag-aaralan kasi ako lang mismo magdidiscuss. Kaya yun ang aralin ko. Kaya lalabas, parang ang galing ko. Pero ang totoo na, nag-research lang ako. Nagpasikat lang ako sa inyo. At yun lang ang kinuwento ko. Alam nyo ba kung bakit may isang isda na isang buwan ng nasa kati ay buhay pa pag inilagay sa tubig? Tigas na, nung nilagay sa tubig ay buhay pa. May ganyan pala ba si Kuya Kim ng isang araw? Pinaliwanag niya. Ang daming nahanga kay Kuya Kim. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Pero ni-research lang niya yun. Malay ni Kuya Kim doon. Tama ka? Opo naman. Anong malay ni Kuya Kim doon? Hindi kataas aalamin ko anong klaseng isda. Ma-research nga sa Google. Kung walang makita sa Google, saan nyo nahanap? Tama ba? Tayo, nagre-research lang din tayong lahat. Wala sa ating magagaling, sa tunay lang. Research lang din naman tayo ng research. Ako nga, nung ako nagtuturo ng math sa school, research din lang naman ako ng research eh. Hindi ko naman alam ang ituturo ko. Makapag-YouTube nga. Makapuntahan nga yung number bender. Yun, pinunta ko yung number bender. Kadali pala ng calculus. Di na ituro ko. Naturuan ako ni professor ng number bender eh. Di na ituro ko. Pero sa totoo, hindi ko alam nung una. Inaral ko lang din at ni-research ko lang din. Pero hindi dapat ako hangaan kasi inaral ko lang. Ang hanga ko yung in-research ko. Mas matalino sa akin yun. Yun ang pinanggalingan ko eh. Tama ba? Kasi walang masyadong maalam ho sa atin, mga kapatid. Naubusan na pala ako ng oras. Okay? So yun. Ang glory ng Panginoon ay public display of His attributes. His creation. Mamangha tayo sa Panginoon. Mga bulaklak. Di ba mayroong bulaklak na natikom kapag ka nasasagi? Di ba mayroon tayo nakita sa Facebook? May nakita ko sa Facebook. Parang kabuti. Pinindot na ganun. Ay bumalik, saka lumiit. Tapos hanggang sa lumubog. Paano nangyari yun? Nahihiya. Meron din palang kabuting gayong nahihiya. Ang ala ko lang makahiya. Pero meron din palang kabuting ganyan. Pag nasundot, abay, nahihiya nga eh. Katindi noon. Nilikha ng Panginoon lahat yon. At mo, ang Panginoon ang daming nilikha. May nilikha siya nakakain at may nilikha siyang hindi nakakain. Edible at non-edible, di ba? Merong kabuting tae, merong kabuting mamunso, may kabuting mamarang, may kabuting saging, may kabuting uwak. Kadaming klase ng kabuti, pero kabuti. Hindi kayo na makakamangha ang Panginoon. Hamak mo yung kabuti pa lang, ang daming tawag. Pero ang paborito ko doon, kabuting tae. Joke lang. Hindi ako nangangain nun. Kabuting mamarang ang masarap. Kabuting mamarang.
Mamunso. Okay, number 5. So God's glory is sometimes referred to as the ultimate goal of the display of God's attribute, perfection, or person. Ito, dinagdagan lang natin yun ng ultimate goal. Yung kanina display of God's attribute. But, ito ay meron na mawala. Sense glory as the ultimate goal of the display of God's attributes, perfections, or person. Isa yan sa nasa-sense pa ng Bible. Na ang glory ng Panginoon, ultimate goal of God's attributes, perfection, or person. Kasi may purpose yun kung bakit i-display ng Panginoon. Oo, may ultimate goal po yun. Alam niyo kung anong ultimate goal nun? Purihin natin siya. Luwalhatiin natin siya. Yan ang main purpose, yan ang ultimate goal. Kung bakit ipinakita ng Panginoon sa atin po yun. Hindi naman yung para saan lang. Wala, ang purpose noon is to glorify Him. Alam niyo ba na gusto ng Panginoon na siya gino-glorify? Gusto ng Panginoon na siya gino-glorify. May mga verse po tayo dyan. John 11 verse 4. At tingnan niya natin. John 11 verse 4. Ito sa mga purpose ng... when Jesus heard that, He said, "The sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." So may mga bagay na ginagawa ang Panginoon na ang purpose nito ay i-glorify natin siya. Doon natin i-apply yung verb part ng glory. Kasi di ba napag-usapan natin yung noun, which is the God's glory. Napag-usapan natin yung adjective, yung glorious. Ngayon, verb, glorify Him. To glorify Him. Ibalik natin ang papuri sa Panginoon. Okay po? Yun naman ang purpose. Nalaman mong glorious siya. Nalaman mong siya'y maluwalhati. Nalaman mong siya ang kaluwalhatian. Nalaman mong ang presensya niya ay kaluwalhatian. Ay ano ngayon? Ano nga gawin mo? Yun lang? Yun lang ba? Hindi. Luwalhatiin mo siya. Yun lang ang purpose sa ating mga tao. Luwalhatiin natin ang Panginoon. At ang daming verse na nagsasabi, meron tayong verse na sinasabi na sa lahat ng ginagawa natin, gawin natin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung umiinom ka ng tubig, kung kumakain ka, dapat maluluwalhati ang Panginoon. Tama ba? Kasi para sa Kanya ang kaluwalhatian. Ang lahat ng ginagawa niya sa atin, election. Doon ba sa election, maluluwalhati mo ang Panginoon? Aba, matindi po yung election na ginawa niya sa atin. Ay dapat niluluwalhati na natin ang Panginoon doon. Ay yung niregenerate niya tayo. Galing sa patay, nabuhay ka. Abay, matindi po yun. Dapat mo bang luwalhatiin doon ng Panginoon? Dapat mong luwalhatiin po doon ng Panginoon. Actually, yun na yung number 5 ko at number 6, halos parehas. Ang sabi doon sa number 6 ko, giving glory to God also may refer to an appropriate response to God in the form of worship, exaltation, and exultation. Ano yung exultation? Yung exultation ay pagsasaya sa Panginoon. So yan ang dapat ang ating maging response. Worship, exalt, exult. Masaya tayo, mga kapatid. Dapat masaya tayo na nalaman natin ang gloria ng Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, hindi dapat nalungkot ka. Dapat masaya ka at handa kang magbalik ng papuri at walhati sa Panginoon. He is glorious. Mga kapatid, He is fearful. Kung kayang gawin ng Panginoon ang mundo, kaya niyang alisin? Kaya. Nagawa ka nga yung pang-alisin ka. Tama ga? So, matatakot ka ba doon sa makakapag-alis sa iyo? Ay dapat lang, mag-ayos-ayos ka kapatid kung ayaw mo agad mawala sa mundong ito. Kayang-kaya kang alisin ng Panginoon.
Kaya kang alisin ng Panginoon sa God Disabled Baptist Church ng maaga, kung gusto mo. Gusto nyo na ga? Huwag mo munang gugustuhin at may outing pa. Yun do yun. Gising na gising sa outing. Kanina tulog na yon. Okay, so ayaw ko nang dagdagan. So okay na ako doon. Time na kasi din tayo. So kayo ba yung na-bless ating mensahe po ngayong hapon? Sana minaunawaan po tayo. At sana'y namangha po tayo. Conclusion natin. Basahin niyo natin yung conclusion natin dyan. Isulat ganyan dyan. Meron yan? Meron? Nasulat dyan? Yon. Ito yung conclusion. So, the triune God who is glorious, joyfully and gracious communicates His glory, largely through His creation, image bearers, providence, and redemptive acts. God's people respond by glorifying Him. God receives glory, and through uniting His people to Christ, share His glory with them, and all this contributes to His glory as God in His manifold perfections is exhibited, known, rejoiced in, and prized. So sa kabuuan, mga kapatid, nung napag-aralan natin ang God's glory, alam nyo kasi, ang glorious lang naman hindi ang Father. The Trinity mismo ay glorious din. Ang Spirit ay glorious, si Jesus Christ ay glorious. Silang lahat ay glorious. Nagkataon lang na ang pinag-usapan natin ngayon is the Father. Paano ikinu-communicate, naunawaan natin kung paano ikinu-communicate sa atin ng Diyos ang kanyang glory at naunawaan natin. Now, it's time to communicate back to God by responding to His glory, by glorifying Him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa hapon pong ito. Salamat, Panginoon, sa kaunawaan na binigay mo sa amin. Salamat